Verse 1 to 11 po tayo. Basahin po natin. Ang unang talata ay mga lalaki, ikalawa ay babae, at sabay-sabay tayo sa verse 11. Verse 1, men read, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus, our brother. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Since you were in the faith in Christ, what allows you to have all the sins? For in hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in the words which spoke of the gospel. Praise come unto you as a saving all the world, and bringing forth fruit, as the also you, save the living and the grace of God. As ye also heard of the prophets, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. He might be all worthy of the Lord, and increasing knowledge. Strengthened with all might, according to his glorious power, and all patience and long-suffering with joyfulness. Pagpalain po ng Diyos ang atin pong binasang mga talata. Ang atin pong pag-aaralan ngayong magang ito, gusto po nating mag-grow sa ating prayer life. Okay? Yan po ang dapat na mangyari sa atin. Hindi dapat, alam nyo, pwede po na tayo'y nag-pray, pero yung ating panalangin, kagaya na lamang tayo ng mga Katoliko na nag-rosaryo, nabibig lamang ang involved at daliri, but the heart is not. Are you following me? In other words, ang prayer ay naging duty na lamang, ang prayer ay naging mechanical na lamang, para bang bibig lang ang kailangan, but the heart is not. And by the way, I've been looking at the prayer list. Marami dito ang wala pang prayer request. Judian, where's Judian? Parang wala kang problema. Parang hindi mo kailangan ng Diyos. Do you have a prayer request here? I've been praying for your sister, pero I've never prayed for you because you have not given your prayer list. Do you have it? Why? Are you telling God that you don't need prayer? Sino mo ng prayer request dito? Taas ang kamay. You should give. It's not automatic. Ang prayer is personal. Sino pang wala? O ba't wala kang mga prayer request? Ilang prayer na ako kay Julian? Wala akong, hindi kita na ipag-pray. Wala ka naman sa dokumento eh. Maganda nga ito, may dokumento tayo eh. Diba? O kayong mga nandyan sa Zoom, nariyan kayo, pero wala kayo. Kung hindi ko kayo maipag-pray, eh may hawak akong dokumento eh. Paano ko kayo maipag-pray? Sa dami ninyo, pero tinatyaga ko na ipag-pray ang bawat isa. So, let's grow in prayer. Ang nakakatakot na dapat natin iwasan, yung ating pananalangin, hindi na umaabot sa langit kasi naging mechanical na lamang. Kagaya halimbawa ng mga nag-rosaryo. Nakakita na ba kayo nag-rosaryo? Hawak-hawak ang rosaryo. Bumubuka ang bibig, but the heart is not. Dahil nasa harap ng TV. Nanonood ng Batang Quiapo. Now when you pray, everything stops. Pag nananalangin ho tayo, lahat ng bagay ay tumitigil. Let me give an example. In 1 Corinthians chapter 7,
si Apostle Paul discussed a problem among husbands and wives. And what is that? Yung kanilang sex life. That's not sin. Within the bounds of marriage, ang sex hindi po masama. Pero anong nangyayari sa maraming mag-asawa? Nagtitikisan sila. Paggalit si Mrs., bahala ka, outside ako lang buka. Yun ang sinasabi ng Bible na mayroong tungkulin ang babae sa lalaki at ang lalaki sa babae. Are you following me? At sabi ni Paul, huwag nating pabayaan na makalamang ang diablo sa atin. Bakit maraming mag-asawa ang nag-aaway, nagkakatampuhan hanggang magkaroon ng ibang kasama? Kasi pabaya ang isa o yung dalawa. Pero alam niyo sinasabi ng Bible, titigil lamang o magkakaroon lamang ng ceasefire. Alam niyo anong dahilan lang? Prayer lang eh. Would you please go to 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7. Alam niyo, sa mga Pilipino, hindi ito pinag-uusapan, pero pinag-uusapan sa Bible eh. Unang Korinto, Kabanatang 7. Basahin ko po sa Tagalog ko na babasahin. Okay. Una sa verse number 1, now concerning the things whereof you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. Para wag magkasala. Kaya nga, mga kasama, hindi dapat o hindi ko inire-recommend ang yung matagal sila bago mag-asawa. Kung kayo magbo-boyfriend, magbe-girlfriend ka, Frank ito eh. Bilangin mo, 1 taon, mag-asawa ka na. To avoid fornication, let every man have his own wife and let every woman have her own husband. Isipin mo, kung ikaw ay 17 anyos, nag-boyfriend ka, nag-girlfriend ka, makapag-asawa ka ba agad? Napakahabang panahon na pwede kayong magkasala. Let the husband render unto the wife due benevolence. Sa Tagalog, dapat to pa rin ng lalaki ang kanyang tungkulin sa kanyang asawa at ganon din naman ang babae. Sapagkat ang lalaki ay may karapatan sa katawan ng kanyang asawa at ganoon din naman ang babae sa kanyang asawa. Kaya huwag ninyong ipagkait ang pagsiping sa inyong asawa, maliban na lamang kung mapagkasunduan ninyong ipagpaliban ito upang mailaan ninyo ang inyong mga sarili saan? Sa panalangin. Nakita ninyo mga kasama? Hindi ho kagaya ng turo ng mga pari. Alam niyo mga pari, pinagbawalan mag-asawa. Wala pong masama na ang isang tao hindi mag-asawa. Kung yun ay kalooban ng Diyos at sariling pinagpasyahan. Pero kung sasabihin ko kay Brother Rede, kay Pastor Reden, magpapastor ka, bawal kang mag-asawa, maniwala ka. Pag narinig niyo yun, wala pang 1 segundo, hindi na ako magpapastor. Ang tugon ni Pastor Reden. Yung hindi mag-asawa, ulitin ko, kung kalooban ng Diyos o personal na pinagpasyahan, okay lang yun. Pero kung halimbawa isang relihiyon magsasabi, bawal mag-asawa, magkakaproblema kasi ang pagbabawal sa pag-aasawa ay katuruan ni Satanas. That's a teaching of the devil in 1 Timothy chapter 3. Alam nyo, i-avoid natin yung ganitong unnecessary problem. Kaya sa talatang 5, kaya huwag ninyong ipagkait ang pagsiping sa inyong asawa maliban na lamang, tuloy natin, napagkasunduan ninyong ipagpaliban ito, napagkasunduan, napag-usapan. Pumayag ang parehas na partido. Kasi alam mo nangyayari. Pag sinumpong si Mrs., wala ka talagang magagawa rin. Ha? Tama ba sa Bible yun? Sabi ng Bible na pagkasunduan ang pagpapaliban.
Tungkulin yun eh. Bakit po? Ngunit pagkalipas, sasabi rito, ngunit pagkalipas ang inyong pinagkasundan, magsiping na uli kayo dahil baka hindi kayo makapagpigil at matukso kayo ni Satanas. Kahit, alam niyo, sa palagay ko, ako lang, wala ata akong narinig na matapang magturo nito. Kasi maraming mga pastor, hindi nga binabanggit ito. Pero hindi ko ito, nasa bahay. Ganda ng ngiti ni Brother Francis. Oh. Tungkulin yan. Tungkulin sa isa't isa. Pero kayo mga dalaga at binata, of course, bawal yan. Pag kayo'y kasal na, yun. Dati, meron akong pinipigilan dati, magagalit sila sa akin. Sabi niyo sa kaduluduluhan, sabi sa akin, hinadlangan ko daw, sabi ko, sino nagkasal sa'yo? Di ba ako? Ako sabi ko sa inyo, magpakasal kayo, mananahimik na ako. O di nagpakasal, issue pa ba? Pakasal kayo. Hindi ba si Jessa? Si Jessa magpakasal, tatahimik ako. Oh. Pag nag-boyfriend niya si Jen, babantayan ko rin yan, Jake. Ha? Pero pag nagpakasal yan, tahimik na ako. I'm going to shut up my mouth because you are now on the right situation. Pag nakita ko yan si Jillian, may ka-holding hands. Sinabi, nakita mo ba na may ka-holding hands nga, brad, na bata? Ha? Bata? Isipin mo, 13 pa lang ata, 12 pa lang, may ka-holding hands na. Ay sabi ko, kung ako nakakita nung mga kasama, pagagalitan ko talaga eh. Pero hindi itong message ko eh. Dito yung message ko, mga kapatid eh. Pero alam ninyo, pag si Kay, pag nag-boyfriend yan, Brother Ronnie, ihigpitan ko rin yan, brother. Asahan nyo yan. Bahay ka ba, Sister Risa? Oo. Magkaisa tayo riyan. Kasi pangangalaga yan. Yan, si Judy, hihigpitan ko yan. Diba? Pero, sinabi na, Pastor, magpapakasal na po kami. Bakit? May trabaho na ba yung boyfriend mo? Bahala, Pastor, sabi ni Judy Ashley. Hindi ako papayag, Judy Ashley. Ang lalaki ang siyang magpapakain sa babae. Hindi ko sinasabing hindi tutulong ang babae, pero dapat may trabaho ang lalaki. Kaya tandaan niyo na, pag nagka-boyfriend, pag nagka-girlfriend ka, Alexis, babantayan din kita, bro. Bahagi yan eh. Mapanganib kasi. Tama ba? Ha? Tama ba, Brother Ron? Siyempre gusto natin maayos yung... Can you imagine? When our young people will walk down the aisle, at sila'y maayos, will praise the Lord. Pangangalaga. Gusto lang natin na huwag mangyari ang hindi pa dapat mangyari at yung dapat mangyari ay mangyari sa tamang panahon. Kaya asahan ninyo mga magulang, once na ang inyong mga anak ay nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, kasalin niyo ako sa pangangalaga. Kayo bilang magulang, ako bilang pastor. Talagay ko matindi mga alaga si Brother Anthony. Wala akong narinig na dumidiskarte sa anak niyang babae. Para kaatang si Chicho, brother. Si Chicho, pag nakahiga sa aking table,
walang makalapit sa akin. Parang mayroong subsonic sound siya. Yung tunog na siya lang nakakarinig at yung mga aso. Hindi talaga lumalapit sa akin ang ibang mga aso. Palagay ko nag-growl siya eh. Lalapit mo lang sa palagay ko, gano'n si Brother Anthony, may subsonic sound eh, na nagbibigay babala. I will go now this morning on ang tamang panalangin. Ang tamang panalangin ng ating pag-aaralan. Let us go now. The prayer life of Apostle Paul. He is a good example. Meron pong nagsabi, si Apostle Paul is the next second most important person in the New Testament after the Lord Jesus Christ. And I think that is not an erroneous label about Paul, na siya ang ikalawang pinakamahalagang persona sa buong bagong tipan. At isang dahilan dyan mga kasama, I would attribute not only in his doctrine but in his prayer life. Siya po, si Apostle Paul po ay isang man of prayer. As you would see in Colossians chapter 1 and notice in verse number 9. Pansinin po ninyo ang nakalagay po rito, for this cause we also since the day we heard it, do not cease to pray for you. Nais ko pong makita po ninyo rito mga kasama na si Apostle Paul is a man of prayer. He believes in prayer. In the same manner, dapat tayo pong lahat ay naniniwala sa pananalangin. Now, look at Hebrews 11 verse number 6. Hebrews 11 verse number 6, ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. But without faith, ito po yung isang halimbawa ng talata na the words is implied. You need to read between the lines. But without faith, it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, imposibleng mabigyang lugod natin ng Panginoon. But for he that cometh to God must believe that He is. So parang kulang, di ba? Kulang eh. Sa pananaw ng isang Pilipino, siyang lumalapit sa Panginoon o dumadako sa Panginoon ay maniwala that He is. Ang ibig sabihin, you put in the word that He exists, that God answers prayers. Dapat tayo'y naniniwala na mayroong Diyos, na mayroong dumirinig, na mayroong isang Diyos na dumirinig ng panalangin. We need to be a believer of God and a believer that this God is a prayer answering God. Kaya sa Apostle Paul, mga kasama, because he believes in prayer, he spends a lot of time in prayer. Siya ho ay laging nananalangin. Pero ang gusto ko po makita po ninyo mga kapatid, si Apostle Paul, dito sa kanyang mga sulat, makikita po ninyo, he's not just praying for himself. Natural yan eh. Ipanalangin ko sarili ko. Pero as a matter of principle mga kasama, before I pray for others, sinisikap ko pong ipag-pray muna ang church, pinagpipray ko ang aking family, pinagpipray ko ang church, pinagpipray ko ang kapwa, pastor. As a matter of principle para sa akin, I always pray for others before I pray for myself. Paul prays for others, not just for himself. Kaya ang kanyang sinabi dito, do not cease to pray for you. Now, tanong ko po sa inyo, do you have this intercessory prayer? Meron pa tayong ganitong ministry na ating ipinagpipray po ang iba? Alam niyo, that's a wonderful ministry. Yung intercessory prayer, yung panalangin on the behalf of others. Si Pastor Josh, we always talk, si Jeremy, mga pastors. Pero si Pastor Josh, we always talk. Pag meron mga challenges sa kabanatuan, meron mga medyo mahirap, we always talk. At meron ho mga pagkakataon ng payo ko sa kanya, kung munang galawin ang problema, just pray for the problem. Alam niyo bakit yan ang aking payo? Sapagkat mga kasama, sa pananalangin, listen carefully, we solve problems without even confronting the problem. Nakikinig ba kayo? Nalulutas natin ang problema na hindi natin sinusolve by our own power ang problema. We just pray. Halimbawa, ugali ng ating mga anak.
Ilang beses mo nang binugbog yan, matigas pa rin ang ulo. Hindi kaya God is teaching us pray. In other words, I can play a role in your life kahit ako'y malayo sa inyo. If I can pray for you, at yan ang ministry ni Paul. Siya'y nangaral, pero malayo na si Paul. Pero nagmi-minister pa rin siya. You know why? Because he intercedes on the behalf of the believers in Colossae. At ang gusto ko pong makita ninyo, do not cease to pray for you. Sabi ni Paul in Colossians 1:9. Hindi ako tumitigil na ipag-pray ko kayo. Alam ba ninyo, mayroong nagsabi sa Bible, pag ako'y tumigil na manalangin para sa inyo, ako'y magkakasala. Go to 1 Samuel chapter 12. Go to 1 Samuel chapter 12. Look at verse 23. Pakibasa. Basahin natin sabay-sabay. 1 Samuel 12:23. Ready, begin. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Saganang akin, huwag itulot ng Diyos na kayo magkasala laban sa Panginoon sa pagpigil na ipanalangin ko kayo. Alam niyo, listen to this. Let's not cease praying. Utos nga na just pray without ceasing. And si Samuel, the leader of Israel, sabi niya, huwag itulot ng Diyos na ako'y magkasala. Have you ever prayed that prayer? Panginoon, wag po akong magkasala. And I think that should be a prayer that we should be praying every day. Panginoon, wag po akong magkasala. God forbid that I should sin against the Lord. Pero what particular sin ang sinasabi na wag akong magkasala? Is that your prayer, by the way? Panginoon, wag po akong magkasala. Pagmulat natin sa umaga, basta tayo ng Bible, nag-pray tayo, Panginoon, wag po akong magkasala. Let's pray that prayer every day. Wag akong magkasala. Kagaya po yan ng panalangin ng Panginoong itinuro sa atin, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Alam niyo, when we pray na wag tayong magkasala, mga kasama, that is a good preparation for the next hours na ikaw ay gising. Because along the way, maraming booby traps. Alam niyo yung booby traps? Ang booby traps, ito po ay mga bomba na inilalagay ng mga kaaway, sa gera po ito, this is literal, ng mga kaaway na nasa ilalim yung bomba. At yun pong magpapasabog po noon ay napakaliit lamang ang nakaibabaw na ganon. Pag natapakan mo yun, inalis mo ang paa mo, pag-trigger yun, sasabog. Ginagawa ng Diablo sa atin yan. Maraming bomba ang Diablo na inilatag sa ating daanan. Kaya maganda po yun. Kagaya ni Samuel, sabihin natin, maging panalangin natin na huwag tayong magkasala sa Panginoon. But anong particular sin ang iniiwasan niya? Sabi niya, in ceasing to pray for you. Tandaan namin mga pastor, ang ministry. Listen, pastors, tayo mga pastor, every time we pray for the members we are ministering to them, we are doing the duty which God expects from us. Every time we pray for the members, they are being loved by us. If I don't pray for you, then what the message I'm conveying to you, I don't love you. Kaya mga pastors na nakikinig sa akin, lahat ng kinaiinisan mo, ipag-pray mo, mamahalin mo na yun. Magugustuhan mo na yun. Why? Because God will work first in your heart, and then God will work in the heart of that person. Alam niyo, listen, ingat din tayo mga pastor, na hindi tayo nagagalit sa miyembro because of personal reasons. Hindi ka lang binilahan ng milk tea, nagalit ka na. Yung papapaw naman nun.
Alam nyo, magalit ang pastor pag ang buhay mali sa Biblia. Pag ang miyembro hindi tapat sa Panginoon, dapat tama ang dahilan. Pero wala dapat immaturity kaming mga pastor na nagagalit kami for personal or for flimsy reasons. Kaya I always challenge myself pag ako'y nagagalit. Nagagalit ako sa sarili ko pag nagagalit ako sa inyo. Kakapagod yun eh. Pero later on, I realized that it is the Holy Spirit pushing me. Wala namang personal. Walang personal na dahilan. Pero pag mali ang ginagawa ng mga miyembro, dapat magalit talaga ang pastor. Pero minsan mayayamot ka na, paulit-ulit na ito ginagawa nito. Bahala ka na sa buhay mo. Then what the pastor should do is begin to pray for that person more earnestly. More time must be spent to pray for that member. Now let me go to the next. So we can play a role in their spiritual growth and even secure God's blessings for them through prayer. And I just hope tayong lahat mga kasama ay magkaroon ng pagmamalasakit sa isa't isa na we begin to pray for one another. At itong sinasabi ko rito, nagkakaroon tayo ng bahagi sa paglago ng ating katabi at nagiging bahagi pa tayo para sila'y pagpalain ng Diyos. Now, I want you to notice the request and Paul's prayer center on spiritual blessings, not on material or physical blessings. Paano tayo manalangin? Di ba madalas pag sinabi natin, pagpalain niyo po kami, Panginoon. Suriin po ninyo mga kasama, it's material or physical. Pero look at the example of Paul. Ang kanyang kahilingan mga kasama ay nakasentro sa mga spiritual blessings. Natutuwa nga po ako. 3 po ang pinakasikat na prayer request sa listahan natin. Okay? Number 1, spiritual growth. Number 2, salvation of the family members. Number 3, si Mr. FB. Hindi Fernando po Jr. Ano yun? Financial vision. Hindi ko naman sinasabing mali na manalangin. Ito kasi yan mga kasama. Yung financial provision kasi, pangangailangan natin yan. Tukuyin nga natin yung bagay niya. Ano ba talaga turo ng Panginoon sa ating mga pangangailangan? Basahin natin, balikan natin ang Mateo 6, nasa 32 at 33. Ito po nakalagay, verse 31 to 33. Therefore take no thought saying, what shall we eat or what shall we drink or wherewithal shall we be clothed? Kasi sumagot na po ang Panginoon kasi nakita nga ng Panginoon ang mga alagad niya mga nag-aalindangan. Kanina nga pagising ko kaninang umaga, I asked myself, ano ang pinagkaiba ko ngayong araw na ito sa mga nakaraang linggo? Nahiya din ako. Mga nakaraang linggo, nabalisa ako sa aming mga challenges sa buhay. Nabalisa ako. Hindi ko naisip na ang buhay ay mas mahalaga kaysa mas mahal kaysa pagkain. Diba? We eat, so we live, so we can live or continuously live. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Hindi niya kayang ibigay ang ating pagkain. Na yan ang sinasabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon yan dito. Verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life. What shall ye eat, or what shall ye drink? Nor yet for your body, what ye shall put on. Is not life more than meat?
And the body than raiment. Huwag niyong isipin anong kakainin, anong idadamit, anong iinumin. Hindi ba ang buhay ay mas mahal, mas mahalaga kaysa pagkain? Did God give you life? Can you buy life? Pwede ba? Kahit anong yaman mo, alam nyo, kung ang buhay mabibili, ang mga mayayaman, they will live immortal. But they could not. Why? Because life cannot be bought with money. Ang argumento ng Panginoon, hindi ba ang buhay mas mahalaga sa pagkain? Binigyan ko kayo ng buhay. Bakit di kayo makapaniwala na bibigyan ko kayo ng inyong kakainin? Hindi ba ang katawan mas mahalaga kaysa damit? Anong tawag sa suot mo, Junior? Anong tawag dyan? Sa suot mong damit? T-shirt. Na bakit t-shirt? Bakit t-shirt ang tawag? Ha? Kasi pag inilagay mo yan, formang T. Tama? Kaya t-shirt. Kaya t-shirt, kaya ganyan ang forma. Kasi ang braso mo, Brad, wala naman dito. At sa harap, alikod. Di ba? Nasaan? Nandito sa gilid. Ang hugis, ang ibig sabihin, ang hugis ng iyong damit, nakahugis sa katawan yan. Now, the purpose of that t-shirt is to cover your body. Ngayon, I can buy si Sister Mariam nga, inubos na, umuwi ako eh. Naubos na yung mga t-shirt na. Napakarami ko palang t-shirt. I can buy t-shirts. I can buy shirts. But I could not buy a body. Walang mabibiling katawan. Pwede ka magpatangos ng ilong. Uso yan, di ba? Rhinoplasty. Ha? Ewan ko lang, si Sister Rons, pag yumaman na ito, pinagpala ni Judy yan. Pagpasok ko, sino yan? May bisita tayo. Hindi pastor, Sister Rons ito. Hindi na natin makilala kasi nagpatakosan ng ilong na gano'n. Di ba merong artista, pinakita si Sister Maran sa akin ng isang araw. Ang pangalan ng Mariam? Sanya Lopez. Ay, di ba maganda na dati yun? Tapos nagpaay, wala kasing kasapatan eh. Walang kasapatan. Ha? Third, maganda na yung ganyang ilong third. Ha? Ha? Alin, maganda na yung ganyang ilong, ha? Ayan. Papaganda kayo ng ilong. Magkano yan? Yung commitment ninyo, hindi nyo pa nababaya na ibibigay yan. Madi pagpalaan ng Diyos ang pagpapaganda nyo ng ilong. Anyway, ito sinasabi. Pagdating sa spiritual needs, dito may tanong kasi ako sa akin, is it wrong to pray for our physical and material needs? Of course. Pero alam nyo, this is the thing na nakita. It is so seldom na nakita ko sila Apostol Pablo na kanilang panambigin niyo po, Panginoon, ang mga kapatid ng bigas. Of course, walang bigas sa kanila or wheat, kanilang pagkain. Kasi hindi yun ang sinasabi ng Bible eh. Ang sinasabi ng ating Panginoon, look at verse 32. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam ng Panginoon na ang lahat ng ating pangangailangan. Pero anong sinabi ng ating Panginoon when it comes to our material needs? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin nating hanapin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ang kanyang katuwiran. And all these things shall be added unto you. Una ang kaharian ng Diyos. Do you believe this? Do you believe? Do you believe what Christ said? Seek ye first the kingdom of God. Is it wrong to pray for our physical and material needs? Of course not. But spiritual needs are vastly more important than material needs. Now, ito po sinasabi ko sa mahabang panahon, ang spiritual mong buhay, ang siyang panungkat ng iyong magiging physical at material na buhay. Pag mataas ang ating spiritual na buhay, susunod yan mga kasama. Yung ating buhay, material at physical. Pero pag bumagsak yan, maniwala kayo, susunod din
ang ating buhay sa lupang ito. Kaya tutukan natin yung ating spiritual life. Tutukan natin yung ating buhay Kristiyano. Alam niyo, isang reklamo ko talaga ito. Ito naman ay isang legitimate, isang wasto at marapat na reklamo ko sa mga maraming Kristiyano. Nang isang araw nga, I was trying to coin or to phrase the words, pero here is what I have seen. Naobserbahan ko. Basta marami ng pera, maayos ang pakiramdam ng isang ordinaryong tao, maayos siya. Mali. Kahit walang pera tayo, kung tama ang ating relasyon sa Panginoon, we are okay. May pera ka, pero malayo ang puso mo sa Panginoon, hindi ka okay. Wala kang pinagkaiba sa mga napahamak dahil sa salapi. Mag-iingat tayo kasi mapandaya ang pera. Baka sinasabi lang natin, gusto lang natin maghanap buhay, pero talaga ang buhay natin ay salapi. Mag-iingat tayo. Kaya ang aking hamon sa inyo, ang mga pananalangin para sa spiritual nating pangangailangan at kalagayan, yan po dapat ang mga bagay na dapat natin laging ipanalangin. So let me go now. What are the petitions of Paul? Ano po ang mga kahilingan ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Philippi? Colossians. Verse number 9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Paul believes in prayer. He prays for others and he prays for their spiritual life. Ano po ang panalangin? Paul prayed that they will be filled with the knowledge of His will. Kakaiba ang kanyang ipinanalangin. Hindi sinabi niya, Panginoon, sana po mapuno ang kanilang lalagyan ng pagkain, punong-puno. Hindi yun ang kanyang pinanalangin. Ang kanyang ipinanalangin, basahin natin verse 9, that He might be filled with the knowledge of His will. Na kayo ay mapuspos sa kaalaman ng kanyang kalooban. Alam niyo, ang kalooban ng Diyos malalaman eh. Nalalaman ang kalooban ng Diyos. Paano natin nalalaman? Nalalaman ng Diyos ang kalooban niya dahil inilagay niya sa salita ng Diyos. Let me give an example. Dalaga at binata, pag hindi Kristiyano, huwag na kayong magbakasakali. Kalooban ba ng Diyos na magka-boyfriend, girlfriend kayong hindi Kristiyano? Sasabihin pa ba halimbawa, ni Nico, Pastor, meron po akong office mate. Crush niya po ako. Bira. I also like her. Ang tanong ko, Christian ba? Hindi po. Wala nang tanong doon. Hindi na yung tinatanong, kalooban ba ng Diyos? 2 Corinthians 6, verse 14, be not unequally yoked together with unbelievers. Obvious na yun. Ganito yan eh. Meron kasing general will at merong specific will. Ang problema ng marami, sa paano natin malalaman ng specific will? If you did not obey God's general will, wala kang pagpapasakop sa pangkalahatang kalooban ng Diyos na klaro naman ang sinasabi na hindi Kristiyano ang iyong mapapangasawa. In-entertain mo pa. It is impossible for you and God will never reveal His specific will for you. In general will, hindi ka nagpapasakop, specific will pa. Pasakop tayo sa Diyos. Mapuspos tayo ng kaalaman ng kanyang kalooban. Ano ba yung general will? Anong uri ang iyong mapapangasawa? Pero specific will, sino ang iyong mapapangasawa at specific will?
I have said this 2 weeks ago or more than a week ago. A failed marriage is a failure from the very beginning. And by that, I mean because you made the choice, not God. Ikaw ang namili, hindi ang Diyos. Tandaan natin, ang nangyayaring kalooban ay ang kalooban lamang ng Diyos. Thy will be done in earth. Yun ang panalangin eh. Mangyari ang iyong kalooban sa lupa, sa mundo. Mangyari ang iyong kalooban sa aking buhay. Yan po ang tinurong panalangin ng Panginoon. As it is in heaven, there is no other will that reigns but the will of God. Kaya maayos ang langit eh. Gusto niyo maging maayos ang ating buhay? Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nang sinasabi, Paul prayed that they will be filled with the knowledge of His will. Tandaan natin Romans chapter 12 verse number 2, do not be afraid for God's will to happen in your life. That should be the thing na dapat mangyari sa buhay natin. Yung kalooban ng Diyos. And let me encourage you na ang kalooban ng Diyos hindi dapat kinakatakutan. Basahin natin verse number 2. Ilingin ko si Earl, basahin mo ng malakas. Romans 12:2. Masaya ka ba, Earl? Malungkot. Ha? Okay. Basa. Actually, connected yan sa verse number 1 eh. Di ba? I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies, ialay mo ang iyong katawan as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, and reasonable service. You need to surrender to God. If you want to know the will of God, you need to surrender your life to God. Kung walang complete surrender sa Panginoon, you are still the driver, the pilot of your life. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Sumunod in verse 2, and be not conformed to this world. Huwag tayo makiayon sa sanglibutan. Kung ang isip mo makasanglibutan, hindi you will not know the will of God. But be transformed by the renewing of your mind. Mabago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. That ye may prove, para malaman mo, para masubok mo, what is that good? Ano pa sabi dyan? Perfect. Good, acceptable, perfect will of God. Mabuti ang kalooban ng Diyos. Acceptable, God-pleasing, and perfect ang kalooban ng Diyos. Nagkakataon ba mga kasama? Nagkakataon. Well, kagabi po, hindi ko nabasa yun eh, yung 15,000. Ang sinasabi ko kay Pastor George ng isang araw, sabi ko, mahal na ngayon kasi mayroong tinatawag visa integrity fee. Pag magka-apply ka ng visa ngayon, dati 160, mayroong visa integrity fee na $250. Pero hindi yun ang mabigat eh. Alam niyo, meron na ngayong bond, security bond. Pag pumunta ka ng Amerika, mayroong dalawang bansa, nire-require sila na maglagak ng $15,000 pag pumasok sila sa Amerika. Dalawang bansa pa lamang ang binigyan ng ganong patakaran, Malawi at Zambia. Sinasabi nila ang Pilipinas wala pa sa listahan. Kasi itong dalawang bansang ito, 13.something% ng pumapasok na Zambians at Malawian, hindi na bumabalik, hindi na lumalabas ng Amerika. Ang Pilipinas, 3.something lang. $15,000, I cannot afford that. Para ka makapasok, maglalagay ka ng 50. Pero meron naman po mga bond companies na pwede sigurong bibili ka. Para bang sa piyansa. Sa piyansa, pagbabayaran ka halimbawa ng 50,000, tapos merong mga kumpanya na pwede silang magbayad and just a portion ng babayaran mo, baka yun ang mangyari. But anyhow, it's so expensive na.
Kaya nga sabi ko kasi Sir Merl kanina, siguro the Lord is diverting us to other countries because I've been to Europe twice. Sayang naman, gusto sanang lahat ng miyembro makatapak ng Amerika. Ha? Anong nangangarap ng Amerika dito? Okay, let me go to number 2. The second petition is that they may walk worthy of God. That's found in verse 10, that ye might walk worthy of the Lord. Una sa lahat, yung salitang walk, mga kasama, refers to conduct of life. Yung ating pamumuhay. Na yung ating pamumuhay ay maging ayon o nababagay sa Diyos. Can you imagine kung halimbawa ang asawa ko, kung manamit parang si Heart Evangelista. Hindi ko maintindihan ganun din si Jesus Escudero. Sakit sa ulo nun. Marapat ba yun? Asawa mo ready haba nga ng damit. Ang haba ng damit, taas naman ng slit. Kaliwat kanan pa. Is that worthy of her husband? Lalo na sa pag-aasawa ng pastor. Alam niyo, kung ang mapapangasawa ng pastor is someone who does not understand the ministry, that's a wrong choice. Alam niyo, pinagdiskusyon na namin dati yan Ang asawa ba ng pastor, tinawag din ng Diyos? Meron mga pastor, maybe na-justify nila yung kanilang asawa na hindi sumasama sa gawan. Ang tinawag ng Diyos ay ang pastor. Pakisarado nga. Julian? Yan pa, tao pala yun. Kala ko ayos yun, tinatahulan. Tao pala. Tinatahulan talaga pag late. Okay. Sana ba ako? Ano ba yung sinasabi mo rin? Sabi ng isang pastor. Ang pastor lang tinawag, I don't agree. Because of the nature of marriage. In marriage, the two becomes one. Two becomes one. The calling of the pastor is also I'm not saying that my wife will be pastoring, but meaning to say, she will complement my ministry. Inalimbawa ko lang kasi gusto ko lang makita ninyo, walk worthy of God, sabi ni Paul. Lumakad kayo na karapat-dapat sa Diyos. Ano ibig sabihin yan, mga kasama? Let me show you 2 verses. And then I'll go to the third one. Matthew chapter 5. Ano ang Diyos? And we should walk kung ano ang Diyos. Matthew chapter 5 verse 48. Basahin natin sabay-sabay. Are you there? Okay, begin. Be you therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Magpaka-perfecto kayo. Hirap kasi ng Tagalog. Ang Tagalog ng perfect, sakdal Bisaya ako. I just could not immediately relate. Pero pagkakaintindi ko kasi ng perfect, madalas natin ginagamit perfecto. Tama? Meron akong nakasama dati, pastor na perfecto. Totoo. Kaliya din niya kasi perfecto Richard Perfecto. Sabi ko kay Mark at kay Ruby, you are blessed. Why? Sabi ni Mark.
Well, because the Bible says in Psalm 37, mark the perfect man. Mark the perfect man. Hindi, ibig sabihin nun, mark the perfect man. Hindi naman yung mark doon. Ay pangalang personal. It's not a proper noun, kundi markahan ninyo ang sakdal na tao. Basahin natin mamaya yun. Pwede ito sinasabi, magpakasakdal kayo, magpaka-perfecto tayo. So ang ating goal, maging perfecto tayo. Yan ang gusto ng Panginoon. Be therefore perfect, even as your Father, which is in heaven, is perfect. Walk worthy of God. God is perfect. And Christ is telling us, magpakasakdal kayo. Kaya yan ang ating goal, maging perfect. Ang mga Kristiyano, hindi sila perfect. But that is God's design for them na sila ay maging perfect. Basahin natin yung Psalm 37. Verse 37. Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is what? Wow. Alam niyo gaano kahalaga ang kapayapaan? Billions or trillions of dollars ang ginagastos ng buong mundo just for peace. Napakasarap gumising na meron kang kapayapaan sa iyong puso. Go to 1 Peter chapter 1 verse 16, 15 and 16. Pakibasa po, lakasan natin ha. Walk worthy of God. Basahin natin. Are you ready? Ready, begin. But as he which has called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be holy, for I am holy. Sapagkat siya na tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo sa lahat ng uri ng pamumuhay. Banal kayo pag kayo'y nanunood, kung ano mang pinanunood. Have you ever stopped yourself from watching something that hindi dapat mong panuorin? I did that. Yesterday, sabi ko, no, this is not right. I could have watched it, I'm alone. Pero kung nakita mo, hindi ito dapat. Puro mura. Kasi ang pagmumura, masama. Be holy, for I am holy. 1 Corinthians 10:31, that they may walk worthy of God, whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Ano mang gagawin natin for the glory of God? Let me go to the third petition. We pray for spiritual strength in verse 11. Strengthen with all might, according to his glorious power, unto all patience and all suffering with joyfulness. Napalakasin sa lahat ng kalakasan ng Panginoon ito. Now, bakit kailangan natin ng spiritual strength? Have you ever asked yourself? Nung bata pa sila Arnold, Libradilia, sila lang. Si Arnold, pag tuwing tinatanong ko, anong prayer request mo? Pastor, kalakasan ko. So dumating po noon, I have to squeeze them by asking, para saan ang kalakasan? Humingi ka ba ng kalakasan para maghapon kang nagbabasketball? Is that all you want your life to become? You just play basketball?
Well, let me just remind you, we need strength because we have a work to do. Meron tayong gawaing dapat nating gampanan. We have a race to finish. Merong takbuhin na dapat nating tapusin, and we have a battle to win. Kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng lakas. Saan po ang source ng ating kalakasan? Yung all might na binabanggit dyan is the very power of God. The power that resurrected Christ from the grave. Yan din ang power na kailangan natin para maging malakas tayo sa buhay Christian. What are the effects of God's strength? Nabanggit po dyan, ha? Ano yun pong resulta o epekto pag pinalakas tayo ng Panginoon? Meron tayong patience. Ito po yung steadfast, constant, hindi ka pa ganun-ganun. Steady ka lang, diretso. Pag pinalakas ka ng Panginoon, meron kang patience. Steadfastness and constancy tinutukoy. Long suffering, yan po tumutukoy sa endurance. Kaya mong magtiis. Kaya ka steadfast. At number 3, there is joy. May joyfulness sa iyong paglilingkod. Let me conclude our study this morning. Continue to pray. Do not stop praying. Never quit praying. We must believe in the power of prayer and expect that God will do something. Alam niyo mga kasama, every time na nagpipray ako, Lord, masave ang aming mga mahal sa buhay. You know what's in my mind? The imaginary portrait I have in my mind, our church are growing. Our churches are growing. Families are becoming happy, joyful, and peaceful. Why? Because the family members are becoming safe. Can you imagine, Tere, pag ang tatay mo naligtas, babango ang tatay mo. Bakit? Meron na ba kayong naamoy na lasenggong mabango? Kakaiba ang pawis ng lasenggo. Tsaka hindi naman naliligo. Pag laseng, nakakaligo ko bang kwan? Libang paliguan. Jake, madali bang maligo ang laseng? Hindi. Pero talaga maamoy mo sarili mo, di ba? Nangangalingasan eh. Lalo na pag nagsuka. Kuya ko dati nagsuka eh. Biruin mo, nagsuka pagkatapos sasabihin niya sa akin, linisan ko daw. Ano ka? Ba't ko lilinisan yan? Oh, ang baho. Eh sa Mindanao pa naman sa Davao, ang iniinom tuba. Go. Alam niyo ang tuba? Alam ni Sister Ron. Alam mo Sister Ron, diba? Kasi Mr. mo ba nasinggo din? Okay. Alam niyo yung tuba? Yung, Brother Ronnie, uminom ka na ba ng tuba? Anong amoy ng suka ng tuba? Amoy tae. Brad, amoy tae talaga. Super baho. Ano sasabihin sa akin? Linisan mo yan. Upa. Alam niyo, gusto kong maging masunurin eh. Pero, number 1 kaya ayaw ko, hindi ko talaga kaya. Pag nilinisan ko yung madadagdagan, pati ako masusuka. Hindi ko kaya. Mahina ang sikmura mo. Babango tatay mo. Sasaya kayo. May mapapatunguhan ang pera. Mabibilhan na ng bagong sapatos at bag si Jillian ng lolo niya. Ayaw ba natin yun? Ayaw ba natin makita na lumalago na tayo because we keep on trying? Ayaw ba natin na? Tama yun eh. Natutuwa naman ako na walang naglagay sa listahan ng prayer list. Number 1, pera, Pastor. Pera. Kwarta. Wala eh. Madalas either second to the last or last sa mga listahan. Tama po yun eh.
Alam niyo bakit? Hindi pera ang number one need natin. Pero kailangan din natin ng pera pang huli. Pero bago tayo magkapera, dapat handa ang ating puso. Malago tayo. Kasi ang pera, mapanganib na pagkap. Sabi nga ni John MacArthur, money is a wonderful blessing but very dangerous. Hope you take that view na mapanganib ang pera. Panganib. Let's pray. Salamat ang Diyos sa iyong mga salita. Naway tulungan niyo po kaming maniwala sa inyo, manalangin kami lagi, never quit praying, and to expect that one day all our prayers will be answered. Thank you, Lord, for developing in us the need to pray. Salamat po, Diyos, in Jesus' name. Magandang umaga po sa lahat, kasama yung mga